Si Mang Teban ay isang lumpong panday na nakatira sa isang liblib na baryo sa tuktok ng bundok. Kilala siya ng mga tao sa kanyang kasanayan sa paggawa ng mga kagamitan, lalo na ng mga armas at pangkaraniwang gamit sa araw-araw. Walang makakapantay sa husay ng kanyang mga gawa, at ang mga kagamitan mula sa kanyang pandayan ay bihirang makuha ng mga mangangalakal dahil sa kakaibang kalidad nito. Ngunit, may isang bagay na mas nakakagulat kaysa sa kanyang mga likha, ang pagiging tahimik at misteryoso ng kanyang buhay. Mahal na mahal ni Mang Teban ang kanyang pandayan. Bagamat matanda na at may kapansanan sa kanang paa, patuloy siya sa paggawa ng mga gamit, hindi dahil sa pangangailangan kundi dahil sa isang lihim na matagal na niyang tinatago. Siya ay nagtataglay ng isang kakayahang hindi alam ng karamihan. Ang kanyang pandayan ay hindi ordinaryo. Wala itong apoy na karaniwang makikita sa isang pandayan, at ang mga martilyo at pangkaskas na gamit ay tila may nakatagong kapangyarihan. Dahil sa kanyang kalagayan, madalang lang ang nakakapunta sa kanyang pandayan. Ang mga tao sa baryo ay may mga haka-haka at kwento tungkol sa kanya. May mga nagsasabing siya ay isang baliw na hindi kayang maglakad ng maayos. May iba naman na nag-aakalang siya ay isang albularyo na hindi kayang ipaliwanag ang kanyang tunay na kakayahan. Ngunit ang mga kwento ng mga tao ay hindi nakaapekto kay Mang Teban. Nandyan ang mga magulang na pinapadala ang kanilang mga anak upang matutong magpaningning ng bakal, ngunit palaging may takot sa kanilang mga mata. Sa kanyang pandayan, ang bakal ay hindi lamang bakal. Bawat piraso ng bakal ay may kaluluwa, at ang bawat hampas ng martilyo ay may kasamang dasal. Ang pandayan ni Mang Teban ay walang apoy, ngunit may isang ilaw na parang hindi naglalabas ng init, isang liwanag na tanging siya lamang ang nakakaalam ng pinagmulan. Ang mga kasangkapan ni Mang Teban ay tinatangi ng mga mangangalakal mula sa ibang bayan, at kahit ang mga mang-uusig na aswang ay hindi magtangkang lumapit sa kanyang tahanan. Walang makapagsabi kung anong uri ng kapangyarihan ang bumabalot sa kanyang pandayan, ngunit ang alam ng mga tao ay may isang bagay na kakaiba sa lugar na iyon. Sa bawat himas ng kanyang kamay sa bakal, tila may mga kakaibang enerhiya na nagpapalakas sa mga kagamitang nililikha niya. Minsan, si Mang Teban ay nagsusulat sa mga piraso ng papel gamit ang isang sinaunang panulat. Hindi siya gumagamit ng tinta, kundi ng isang likido na kasing linaw ng tubig at may amoy na parang samyo ng mga bulaklak. Wala ni isa sa kanyang mga kapitbahay na makakaintindi ng mga isinulat niyang simbolo. Ngunit may mga nagsasabing ang mga simbolo na iyon ay may kapangyarihan, na ang mga ito ay mga orasyon na nilikha ng mga sinaunang panday upang protektahan ang kanilang mga pamilya at komunidad laban sa mga masasamang nilalang. Ang mga aswang sa baryo ay may takot sa pandayan ni Mang Teban, bagamat hindi nila alam kung ano ang dahilan. Sa isang gabi ng kabilugan ng buwan, isang grupo ng mga aswang na pumasok sa baryo ay nakatagpo ng isang matinding pagsubok. Habang papalapit sila sa pandayan ni Mang Teban, ang kanilang mga katawan ay nagsimulang manginig, at ang mga mata nila ay nagdilim na parang may humarang na hindi nakikita. Iniwasan nila ang pandayan at nagpatuloy sa paghahanap ng ibang biktima. Walang nakakaalam kung bakit. Ngunit ang mga aswang na kilala sa kanilang lakas at tapang ay natatakot na dumaan malapit sa pandayan ni Mang Teban. Ang mga tao sa baryo ay nagkaroon ng mga spekulasyon tungkol sa dahilan. Ang iba ay nagsasabing si Mang Teban ay may mga alagad na hindi nila nakikita na tumutulong sa kanya upang protektahan ang pandayan. Ang iba naman ay nagsabi na si Mang Teban ay isang tagapagtanggol ng baryo, isang tagapangalaga ng mga sinaunang kaalaman laban sa mga nilalang mula sa dilim. Gayunpaman, walang makapagsasabi ng tiyak kung anong uri ng tao si Mang Teban. Habang ang pandayan ni Mang Teban ay patuloy na nagiging paksa ng mga usap-usapan, unti-unti ring bumabalik ang mga alaala ng mga matandang residente. Sinasabi nila na sa mga nakaraang taon, may isang batang albularyo na nakatira malapit sa bundok na minsan ay nakisalamuha kay Mang Teban. Ang batang albularyo ay nagdala ng isang sinaunang aklat na nagsasaad ng mga kasaysayan ng mga panday at ang kanilang kahalagahan sa pakikipaglaban laban sa mga aswang. Isang gabi, ipinakita ni Mang Teban ang aklat na yon sa batang albularyo, at mula noon, nagbago ang buhay ni Mang Teban. Ang mga orasyon at kapangyarihan ng panday ay nagsimulang magliwanag, ngunit sa isang presyo.
Ang mga tao ay nagsimulang magsabi na si Mang Teban ay nagbenta ng kanyang kaluluwa upang maging isang tunay na tagapagtanggol ng baryo. Ngunit, sa kabila ng mga spekulasyon at kwento, patuloy na tahimik na namumuhay si Mang Teban. Pinipili niyang manatili sa kanyang pandayan, hindi para maghiganti kundi para tiyakin na ang mga kagamitan at sandatang kanyang nilikha ay magbibigay proteksyon sa mga mahal sa buhay. Ang pandayan ni Mang Teban ay nagiging simbolo ng kabutihan at lakas sa baryo, at kahit ang pinakamalupit na mga aswang ay hindi kayang saktan ang sinuman sa loob ng kanyang protektadong teritoryo. Habang patuloy ang tahimik na pamumuhay ni Mang Teban sa kanyang pandayan, isang bagong uri ng panganib ang nagsimulang magbanta sa baryo. Ang mga tao sa baryo ay nakaramdam ng kakaibang presensya na nagdulot ng takot at pangamba. Ang mga kababaihan ay nagsimulang magtago ng kanilang mga alaga at mga anak tuwing gabi, at ang mga matatanda ay madalas magdasal ng malakas sa harap ng simbahan. May mga hayop na nawawala, at ang ilan sa mga ito ay natatagpuang may kalat-kalat na bahagi ng katawan na naging sanhi ng mas maraming kwento tungkol sa mga aswang. Ito ang mga pagkakataong unti-unting naging paborito ng mga albularyo at mga mang-uusig ng mga masamang nilalang ang baryo ni Mang Teban. Dahil ang pandayan ni Mang Teban ay hindi katulad ng iba, at ang mga aswang ay ayaw lumapit doon, iniisip ng mga tao na may isang bagay na nagtatago sa pandayan na nagdudulot ng takot sa mga nilalang mula sa dilim. Isang gabi, isang grupo ng mga alingawngaw ng kakaibang mga huni mula sa kagubatan ang umabot sa pandayan. Halos sabay-sabay, ang mga hayop sa baryo ay nagsimulang mag-ingay at magtakbuhan. Sa takot, maraming mga kabataan ang tumakbo patungo sa mga bahay ng kanilang mga magulang, habang ang mga matatanda ay nagsimulang magtipon sa gitna ng baryo upang magdasal. Ang mga kababaihan ay nagsimulang magsapantaha na maaaring ang mga aswang ay muling bumalik sa baryo. Ngunit may kakaibang nangyari. Habang ang mga tao ay nagtatago, ang mga nilalang mula sa dilim ay hindi dumaan sa gitna ng baryo. Sa halip, ang kanilang mga hakbang ay nagtulak patungo sa dulo ng bundok, kung saan matatagpuan ang pandayan ni Mang Teban. Wala ni isa sa mga naninirahan sa baryo ang nakakita sa kanila ng malinaw, ngunit may narinig silang mga mahinang kaluskos, na tila ba may mga nilalang na nagmamasid mula sa dilim. Mula sa kanyang pandayan, si Mang Teban ay nakaramdam ng presensya. Matapos ang ilang araw ng pagiging tahimik, napansin ni Mang Teban na may mga hindi pangkaraniwang nilalang na nagmamasid mula sa dilim. Hindi ang mga aswang ang kanyang nararamdaman, ito ay ibang uri ng nilalang na hindi pa niya nararanasan. May mga mata siyang nakikita sa mga puno, at ang mga ito ay nagsisilibing mga kaduda-dudang nilalang na tila hindi mula sa mundong ibabaw. Isang gabi, habang si Mang Teban ay abala sa pagpapanday, isang malakas na tunog ng mga pangil ng hayop at mga kaluskos ng katawan mula sa paligid ang narinig mula sa kagubatan. Napansin niya na may mga anino sa dilim na tumatawid sa paligid ng kanyang pandayan. Ang mga nilalang na ito ay hindi tulad ng mga aswang na kadalasang nakikita sa baryo. Ang mga ito ay tila may kakaibang puwersa, hindi normal na lakas na nagmumula sa kanilang katawan, at ang kanilang mga mata ay kumikislap na parang may kakayahang makita ang bawat sulok ng gabi. Dahil sa kanyang pagiging matalino at bihasa sa orasyon at sinaunang kaalaman, napagtanto ni Mang Teban na ang mga nilalang na ito ay hindi basta-basta. Ang mga ito ay mga kaliwan, isang uri ng nilalang na matagal nang ipinagbabawal ng mga sinaunang panday na makapasok sa mundong ibabaw. Ang mga kaliwan ay mga nilalang na may kakayahang maglakbay sa pagitan ng dalawang dimensyon, at sila ang mga tagapagbantay ng puok ng mga aswang. Ngunit sa kabila ng kanilang kapangyarihan, may isang bagay na nagpapaatras sa kanila, ang pandayan ni Mang Teban. Nagdesisyon si Mang Teban na gumawa ng hakbang. Pinili niyang hindi magtago o magtago lamang sa likod ng mga pader ng kanyang pandayan. Sa halip, nagdala siya ng mga kagamitan at gamit na ginawa niyang proteksyon, at nagtakda ng mga orasyon na tanging siya lamang ang nakakaalam. Ipinakita niya sa mga nilalang na nagmamasid na hindi siya natatakot. Ang kanyang pandayan ay hindi basta-basta lugar, at ang mga nilalang na ito ay hindi basta-basta makakapasok. Dahil sa kabangisan ng proteksyon ni Mang Teban, ang mga kaliwan at iba pang mga nilalang na nagmamasid ay umatras. Ngunit hindi nagtagal, nagpasya silang maghintay at magplano ng mas maingat na hakbang. Alam ng mga kaliwan na may isang lihim na nakatago sa pandayan ni Mang Teban,
at ang lihim na ito ay isang bagay na hindi nila kayang kontrolin. Hinihintay nila ang tamang pagkakataon upang matutunan kung paano durugin ang pandayan ng lumpong panday na hindi nila kayang talunin. Ang takot ng mga tao sa baryo ay muling pumatong. Sa bawat gabi, habang ang mga nilalang mula sa dilim ay patuloy na nagmamasid, ang mga tao ay nagsimulang mag-alala. Hindi nila alam kung gaano kalakas ang mga kaliwan at kung paano nila mapipigilan ang mga nilalang na ito na matuklasan ang mga lihim ng pandayan ni Mang Teban. Ang mga albularyo, na dating nagtangkang manghuli ng mga aswang sa baryo, ay nagsimulang magtipon upang magdasal at magplano ng mga hakbang. Isa sa kanila, si Aling Maria, ay lumapit kay Mang Teban upang magpatulong. Ipinahayag niya ang kanyang mga pangamba at nagsabi na dapat nilang pagsamahin ang kanilang mga kaalaman upang protektahan ang baryo mula sa mga nilalang na ito. Inanyayahan si Mang Teban na makipagtulungan, ngunit hindi siya sigurado kung anong mangyayari kung magsanib puwersa sila. Matapos ang insidente ng kakaibang presensya sa paligid ng pandayan, nagsimula nang magbago ang kalagayan ng baryo. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Mang Teban na protektahan ang kanyang tahanan at ang buong komunidad, nararamdaman niya na ang mga nilalang mula sa dilim ay nagiging mas matindi ang presensya. Para sa mga hindi nakakaalam ng tunay na nangyayari, tila isang gabi lang ng kaba at takot. Ngunit kay Mang Teban, ang mga anino sa dilim ay may matinding kahulugan, at ang kanyang pandayan ay tila magiging susi sa pagtatanggol ng buong baryo. Isang malamlam na gabi ng walang buwan, habang nagbabalik loob ang kabundukan at ang mga tao ay natutulog sa kanilang mga tahanan, nagsimulang magbalik sa isipan ni Mang Teban ang mga alaala mula sa nakaraan. Ang kanyang pandayan ay hindi lamang isang simpleng lugar na nagsisilbing pinagmumulan ng mga gamit at sandata. May isang malalim na kasaysayan ang nakatago sa bawat sulok nito, at sa gabing iyon, ang mga alaalang matagal nang iniiwasan ni Mang Teban ay nagbalik sa kanyang alaala. Matapos mawalan ng pamilya at ng mga mahal sa buhay sa isang trahedya noong kabataan niya, isang lihim na pakikisalamuha ang nagdala kay Mang Teban sa mga albularyo at iba pang tagapagtanggol ng baryo. Hindi lang siya isang karaniwang panday, siya ay isang tagapangalaga ng isang sinaunang kaalaman na naugnay sa mga nilalang mula sa dilim, kabilang na ang mga aswang, kaliwan, at iba pang masasamang nilalang. Si Mang Teban ay hindi tulad ng mga ordinaryong panday. Siya ay tinuruan ng isang matandang albularyo na nagpakita sa kanya ng mga lihim na orasyon at ritual na makakatulong hindi lamang sa paggawa ng kagamitan, kundi pati na rin sa paglaban sa mga dilim. Ang kanyang guro, isang matandang lalaki na may malalim na kaalaman sa mahika, ay nagturo kay Mang Teban ng mga ritual na ginagamit upang puksain ang mga aswang at protektahan ang mga mahal sa buhay. Ngunit, ang tunay na kapangyarihan ng mga orasyon ay makikita lamang sa isang tagapagtanggol na handang magsakripisyo. Sa kabila ng mga pagsasanay na natutunan ni Mang Teban, natutunan din niyang magtiwala sa sariling lakas at hindi lamang sa mga gamit na ginawa niya. Sa bawat martilyong inihampas niya, may isang anino na nagmamasid, na siyang nagiging sanhi ng kanyang matinding pagmumuni-muni. Sa gabi ng walang buwan, inalala niya ang isang pangako na ginawa niya sa kanyang guro. Ang pangako na ang kaalaman na natutunan niya ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa buong baryo. Kung sakaling dumating ang mga oras ng pangangailangan, ang kanyang buhay at ang kanyang pandayan ay magiging susi sa kaligtasan ng lahat. Sa ilalim ng mga malamlam na ulap, nagsimula siyang magdasal, at ang mga alaalang bumalik sa kanya ay nagsimulang magbigay liwanag sa madilim na gabi. Ang mga ritual na dati tanging kabigatan sa kanyang puso ay nagiging gabay. Ito ang gabi kung kailan mag-umpisa ang mga sagupaan na hindi lamang laban sa mga aswang, kundi laban sa isang mas malupit na puwersa na nagtatago sa dilim ng kanilang baryo. Bilang bahagi ng kanyang mga alaalang bumabalik, naiisip ni Mang Teban ang huling payo ng kanyang guro, ang panday na may puso at kaluluwa ng isang tagapagtanggol ay makakapagpatumba sa kahit ang pinakamalupit na halimaw. Ang mga salitang ito ay naging gabay ni Mang Teban sa bawat hakbang na kanyang tinatahak. Sa kabila ng kanyang kalagayan, natutunan niyang hindi siya nag-iisa sa laban na iyon. Hindi niya kailangang mag-isa, kundi dapat niyang gamitin ang mga natutunan niyang kaalaman at lakas upang matulungan ang mga tao sa kanyang paligid. Bumalik sa kanyang pandayan si Mang Teban, at nagpasya siyang magsimula ng isang serye ng mga ritual na magbibigay proteksyon sa kanyang mga kasangkapan at pati na rin sa kanyang buong baryo.
Sa mga gabing walang buwan, ang kanyang pandayan ay magsisilbing isang matibay na pader laban sa mga kalaban. Hindi siya magiging isang panday lamang, magiging tagapagtanggol siya ng buong baryo, at ang kanyang pandayan ay magiging isang simbolo ng pag-asa sa kabila ng dilim na pumapalibot sa kanila. Habang nagtataglay ng mga alaala mula sa nakaraan, isang mahalagang desisyon ang bumangon kay Mang Teban. Dapat niyang buksan ang kanyang pandayan sa mga kabataang handang matuto ng mga lihim na magtatanggol sa kanilang komunidad. Ito na ang tamang oras para ilabas ang lahat ng kanyang natutunan at ipadama sa bawat isa ang kahalagahan ng pagpapatawad at pagtutulungan. Isang gabi, habang ang hangin ay dahan-dahang bumabaybay sa mga puno ng bundok, si Mang Teban ay nagdesisyon na magturo. Siya ay naghanap ng mga kabataang handang sumunod at matuto ng mga orasyon at ritual upang maprotektahan ang baryo. Inanyayahan niya ang ilang kabataan upang makinig sa kanyang mga kwento, at sa kanilang mga mata ay makikita ang pagnanasa na matutunan ang lihim ng pandayan at ng proteksyon mula sa dilim. Habang nagsimula na ang mga kabataan sa pagpapanday ng kanilang mga kagamitan at nagsasanay sa mga ritual na itinuturo ni Mang Teban, ang mga nilalang mula sa dilim ay hindi tumigil sa kanilang mga plano. Nakita nila na ang baryo ay unti-unting nagsasanay at naghahanda, kaya't nagpasya silang gumawa ng hakbang upang sirain ang mga proteksyon at maghasik ng takot at kaguluhan sa buong komunidad. Dahil sa pagkakaroon ng higit na kaalaman mula kay Mang Teban, ang mga kabataan ay nagiging mas maligaya at puno ng pag-asa. Isang bagong sigla ang dumaloy sa kanilang mga puso habang binibigyang halaga ang mga kaalaman na tinuturo ng panday. Ang bawat salitang binibigkas ni Mang Teban ay hindi na lamang itinuturing na isang simpleng orasyon, kundi isang simbolo ng kanilang lakas at determinasyon upang protektahan ang kanilang mga pamilya at komunidad. Sa bawat pagkatok ng martilyo sa kanilang mga kagamitan, ang kanilang pananampalataya at tapang ay unti-unting lumalakas. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsasanay, ang mga kaliwan, mga nilalang na may kakayahang maglakbay sa pagitan ng dalawang mundo, ay nagkaroon ng masamang plano upang patahimikin ang kanilang mga pag-asa. Alam nila na ang tanging paraan upang madurog ang pagnanais ng mga kabataan ay ang pag-aatake sa kanilang kahinaan. Ipinadala nila ang ilan sa kanilang mga alagad upang patagilid na umatake sa mga kabataan at sirain ang kanilang mga aralin. Isang malamlam na gabi, habang ang mga kabataan ay nagsasanay sa ilalim ng ilaw ng buwan, isang matinding alingawngaw ang dumating mula sa kabubatan. Ang hangin ay nagbago at ang mga puno ay tila may mga kakaibang galaw. Ang mga kabataan ay natigilan at nagsimulang magduda sa kanilang kaligtasan. Ngunit si Mang Teban, na bihasa na sa mga ganitong uri ng panganib, ay agad na nagbigay ng senyales upang maghanda ang lahat. Sa inyong mga kamay nakasalalay ang kaligtasan ng ating baryo, wika ni Mang Teban, huwag tayong matakot. Ipagpatuloy natin ang ating sinimulan. Ang mga kabataan, na puno ng tapang, ay nagsimulang mag-ipon ng kanilang mga kagamitan at nagsanib puwersa upang magtulungan. Ang bawat isa sa kanila ay nagkaroon ng bagong pagnanasa sa kanilang mga mata. Kung hindi nila haharapin ang mga nilalang na nagbabanta, ang kanilang baryo at ang mga mahal nila sa buhay ay magugupo. Pinili nilang magtulungan, at sa paggawa ng bawat kagamitan, natutunan nila ang kahalagahan ng bawat hakbang na kanilang ginagawa. Ang mga kaliwan na nagmamasid sa kanilang paggalaw ay nagpatuloy sa kanilang mga plano. Subalit sa gabi ng pag-atake, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Hindi nila inaasahan na ang mga kabataan, sa tulong ni Mang Teban, ay nakapagtaguyod ng mga proteksyon na hindi nila kayang sirain. Nagtulungan ang mga kabataan upang makapaglatag ng mga ritual at orasyon sa paligid ng baryo. Ang mga nilalang mula sa dilim ay hindi makatawid ng hangganan ng kanilang mga proteksyon. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, ang mga kaliwan ay hindi pa rin nagpatinag. Alam nilang ang mga proteksyon na inilatag ng mga kabataan ay may kahinaan, isang kahinaan na kayang maabot ng kanilang pinakamalakas na puwersa. Ang mga kaliwan ay nagpasya na ilunsad ang kanilang unang hakbang upang subukan ang mga proteksyon. Pinili nilang pagtuunan ng pansin ang mga kabataan sa isang lugar na malayo sa mata ng mga matatanda. Isang gabi, habang ang mga kabataan ay nag-aaral at nag-insayo sa ilalim ng gabi, ang mga kaliwan ay nagpadala ng kanilang pinakamalupit na alagad upang maghasik ng takot.
Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim, at ang mga katawan nila ay nagsisilbing anino sa bawat kanto ng kagubatan. Ngunit sa pagdating nila, nagulat sila sa hindi inaasahang sagot mula sa mga kabataan. Ang mga proteksyon na inilatag ni Mang Teban at ng mga kabataan ay nagsimulang magliwanag ng maliwanag, isang liwanag na nagsisilbing hadlang sa bawat pag-atake. Napansin ng mga kaliwan na may pagbabago sa kanilang paligid. Sa unang pagkakataon, ang mga kabataan ay hindi natakot, at sa bawat hakbang nila, ang kanilang mga kamay ay naglalaman ng lakas ng isang buong baryo. Ang mga orasyon at ritual ay naging kanilang pader laban sa mga nilalang na nagmamasid mula sa dilim. Dahil sa pagganap ng mga kabataan, nagsimulang magduda ang mga kaliwan. Hindi nila akalain na ang mga kabataan ay magkakaroon ng ganitong lakas at tapang. Ngunit hindi nila tinigilan ang kanilang misyon. Alam nila na sa susunod na pagkakataon, dapat nilang pagtuunan ng pansin ang lahat ng mga kabataan sa baryo. Habang ang mga nilalang mula sa dilim ay nagtatangkang bawiin ang baryo, ang pagtutulungan ng mga kabataan at ang pamumuno ni Mang Teban ay naging isang halimbawa ng lakas na nagbubuklod sa komunidad. Ang mga kabataan ay nagpatuloy sa kanilang pagsasanay at natutunan nila na sa bawat pagsubok, mayroong pag-asa sa pagtutulungan. Habang patuloy na nagiging matibay ang pagtatanggol ng baryo laban sa mga nilalang mula sa dilim, isang matinding pagsubok ang sumalubong kay Mang Teban. Isang lihim na matagal niyang itinagong kaalaman ang muling sumik sa kanyang isipan, ang orasyon na magpapahintulot sa kanya na tawagin ang pinagmulan ng lahat ng kalikasan, isang matandang nilalang na matagal nang itinakwil ng tao. Ang puno ng kalikasan ay isang sinaunang espiritu na siyang tagapangalaga ng balanse sa kalikasan. Ngunit ang pagtawag sa kanya ay hindi madali, at may mga panganib na kaakibat ang ritual. Nasa isang tahimik na gabi, habang ang mga kabataan ay nagsasanay, si Mang Teban ay nagpasya na maglakbay patungo sa isang lugar na itinagong mula pa sa kanyang kabataan. Ang lugar na ito ay isang sagradong kagubatan na tinatawag ng mga matatanda bilang kabundukan ng Alingaungaw. Sa lugar na ito, nakatago ang mga lihim na nag-ugnay sa tao at kalikasan. Dito, matutuklasan ni Mang Teban ang tunay na kapangyarihan na magbibigay ng dagdag na proteksyon laban sa mga kalaban. Habang naglalakbay, ipinagpatuloy ni Mang Teban ang kanyang mga alaalang bumalik sa oras na siya ay isang kabataan pa lamang. Isang matandang albularyo na tinatawag nilang Aling Maring ang nagbigay sa kanya ng kaalaman tungkol sa puno ng kalikasan. Ibinahagi nito ang isang sinaunang ritual na kayang magpatawag ng espiritu ng kalikasan, isang nilalang na may kakayahang magbigay ng proteksyon laban sa anumang uri ng masamang nilalang, kabilang na ang mga aswang, kaliwan, at iba pang nilalang mula sa dilim. Subalit, may kasamang takot ang ritual na ito. Ayon kay Aling Maring, ang pagtawag sa puno ng kalikasan ay nangangailangan ng buong pagnanasa at malasakit ng tao sa kalikasan. Dapat magbigay ng sakripisyo at magsagawa ng ritual na naglalaman ng malalim na pagmamahal sa kalikasan at sa komunidad. Kung ang sinuman ay magsasagawa nito ng may masamang layunin, magdudulot lamang ito ng malupit na kahihinatnan. Nang dumating si Mang Teban sa kabundukan ng Alingaungaw, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Ang hangin ay tila bumubulong, at ang mga puno ay parang may mga mata na nagmamasid sa kanya. Sinimula ni Mang Teban ang ritual gamit ang mga orasyon na itinuro sa kanya ng kanyang guro, si Aling Maring. Habang binabaybay niya ang ritual, ang kalikasan ay tila nagsisimulang magbago, ang hangin ay humina, ang mga dahon ay nag-umpisang magbigay ng liwanag, at ang mga hayop sa kagubatan ay nagtipon sa paligid. Ipinagpatuloy ni Mang Teban ang pagbigkas ng mga sinaunang salita, at sa isang iglap, ang matandang puno ng kalikasan ay nagpakita sa kanya. Isang napakabigat at matinding enerhiya ang sumalubong sa kanya. Ang espiritu ng puno ay isang higanting nilalang na may katawan ng isang puno at mga mata na kumikislap ng mga liwanag na parang mga bituin. Ang espiritu ay nagtanong kay Mang Teban, "Bakit mo ako tinawag, Panday?" Sumagot si Mang Teban ng buong tapang, "Upang tulungan kami sa aming laban. Kami ay nagtatanggol laban sa mga nilalang mula sa dilim. Kailangan namin ang iyong lakas upang mapanatili ang kaligtasan ng aming komunidad." Ang puno ng kalikasan ay hindi agad nagbigay ng sagot. Tumahimik ito at nagsimula ang paligid na magbago. Ang mga puno ay nag-umapaw ng liwanag, ang mga hayop ay nagtipon sa paligid nila,
at ang mga kabataan sa baryo ay nagsimulang magdasal. Nang maramdaman ng espiritu ng puno ang taimtim na hangarin ni Mang Teban at ng buong komunidad, bumangon ito at nagsalita. Ang inyong puso ay malinis at tapat, wika ng puno. Ngunit alam kong ang lakas ko ay may mga kapalit. Ang bawat sakripisyo ay may kaukulang presyo. Huwag kalimutan, Panday, na ang kalikasan ay hindi isang bagay na tinutuklasan lamang, kundi isang buhay na patuloy na nagbabago. Binigyan ng puno ng kalikasan si Mang Teban ng isang espesyal na kapangyarihan, ang kakayahang lumikha ng mga sandata at kagamitan na maglalaman ng enerhiya ng kalikasan. Ang mga ito ay magiging mabisang armas laban sa mga aswang at kaliwan, at makakatulong sa pagpapalakas ng proteksyon ng baryo. Bago umalis ang puno ng kalikasan, binalaan si Mang Teban, hindi mo kayang kontrolin ang lahat. Ang kalikasan ay laging may balanse. Kung masyadong maghahangad ng kapangyarihan, maaaring magbago ang takbo ng lahat. Bumalik si Mang Teban sa baryo, dala ang bagong kaalaman at mga kagamitan na may kapangyarihan ng kalikasan. Ngunit habang naglalakbay siya pabalik, naisip niyang ang paggamit ng kapangyarihang ito ay nangangailangan ng matinding pag-ingat at disiplina. Ang mga kabataan, pati na ang buong komunidad, ay magiging kasangkapan sa bagong misyon ng kanilang buhay, upang ipagtanggol ang kanilang tahanan gamit ang lakas ng kalikasan, ngunit hindi nila dapat kalimutan ang aral ng balanse. Matapos ang mga kaganapan sa kabundukan ng Alingaungaw, muling bumangon ang baryo ng mga kabataan sa ilalim ng gabay ni Mang Teban. Nagdala siya ng mga bagong kaalaman at kagamitan mula sa puno ng kalikasan, mga sandatang puno ng enerhiya ng kalikasan na magagamit nila laban sa mga aswang at kaliwan. Ngunit, hindi pa rin ligtas ang baryo mula sa madilim na banta. Sa kabila ng mga proteksyon at ritual, ang mga aswang at iba pang nilalang mula sa dilim ay patuloy na naghahanap ng pagkakataon upang maghasik ng takot at kaguluhan. Habang ang mga kabataan ay nagpatuloy sa kanilang pagsasanay at paggawa ng mga bagong sandata, isang masamang balita ang dumating sa baryo. Ang pinakamalakas na punong aswang na kilala sa buong kalikasan, si Haring Alipugpog, ay nagbalik. Isang nilalang na may kakayahang magtago sa anino at maghasik ng takot gamit ang kanyang makapangyarihang mga alagad, ang punong aswang ay may layuning wasakin ang lahat ng proteksyon na ipinundar ng mga kabataan. Ang balita ng kanyang pagbabalik ay nagdulot ng matinding takot sa buong baryo, at ang mga matatanda ay nagsimulang magdasal at magtipon upang magplano. Si Haring Alipugpog, na isang makapangyarihang nilalang mula sa dilim, ay may kakayahang magbago ng anyo at magpalit ng hitsura upang maghasik ng kalituhan sa mga tao. Ipinadala niya ang kanyang mga alagad upang sirain ang lahat ng mga kagamitan at ritual na ginawa ng mga kabataan, upang pigilan ang kanilang laban sa mga nilalang mula sa dilim. Ngunit hindi alam ni Haring Alipugpog na ang mga kabataan, sa tulong ni Mang Teban, ay nagsasanay ng mga sandatang puno ng enerhiya ng kalikasan na magbibigay sa kanila ng lakas upang labanan siya. Sa kabila ng lahat ng takot, ang mga kabataan ay hindi pinili ang panghihina. Nagpatuloy sila sa kanilang misyon, pinapalakas ang kanilang mga puso, at nagtiwala sa kanilang natutunan mula kay Mang Teban at sa puno ng kalikasan. Ang bawat isa sa kanila ay may layunin na ipagtanggol ang kanilang mga pamilya at ang kanilang komunidad mula sa mga aswang at kaliwan. Ngunit alam nilang hindi magiging madali ang laban na haharapin nila. Isang gabi, nagtipon ang mga kabataan sa ilalim ng isang puno ng mangga na matagal nang itinuring na sagradong lugar. Dito nila idinisenyo ang mga huling hakbang para sa kanilang laban. Habang nagsusumpaan ang bawat isa na magsisilbing tagapagtanggol ng baryo, dumating si Mang Teban upang magsalita. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa atin, wika ni Mang Teban, ito ay para sa lahat ng nakaraan at mga susunod pang henerasyon. Ang lakas ng kalikasan ay nasa ating mga kamay, ngunit ang tunay na lakas ay nasa ating mga puso. Ang ating pagkakaisa ang magiging susi sa tagumpay. Ang mga kabataan, bawat isa ay may matinding tapang sa kanilang mga mata, ay nagpatuloy sa paggawa ng kanilang mga sandata. Ang mga kagamitan na itinuro ni Mang Teban ay puno ng enerhiya ng kalikasan, mga espada na mula sa mga sanga ng puno, mga kalasag na gawa sa balat ng hayop na pinatibay ng mga orasyon, at mga palaso na may mga ngipin ng mga nilalang mula sa kabubatan. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang papel, at alam nilang ang kanilang tagumpay ay nakasalalay sa kanilang pagtutulungan.
Habang ang mga kabataan ay naghahanda, isang malakas na alingawngaw ang umabot sa kanilang pandinig. Ang mga alagad ni Haring Alipugpog ay nagsimula ng magtangkang lusubin ang baryo. Ang mga aswang, mga nilalang na may kakayahang magbago ng anyo at magsanib sa dilim, ay nagsimula ng maglakbay patungo sa lugar ng mga kabataan. Ngunit sa bawat paglapit nila, ang mga kagamitan na ginawa ng mga kabataan ay nagsimulang magliwanag at magbigay ng proteksyon. Ang mga kabataan ay hindi nagdalawang isip. Isang matinding sigaw ang bumangon mula sa kanilang mga labi, isang sigaw ng lakas at tapang. Ang kanilang mga armas ay kumikislap sa dilim, at ang mga orasyon ay nagsimulang magbukas ng mga portal na nagsisilbing pader laban sa mga nilalang mula sa dilim. Isang malupit na laban ang sumik, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang mga kabataan ay patuloy na nagtagumpay. Ang lakas ng kalikasan na kanilang tinutok sa bawat sandata at ritual ay nagsilbing kalasag laban sa bawat atake ng mga aswang. Habang ang laban ay nagpapatuloy, ang mga kabataan ay nagkakaisa upang patumbahin ang pinuno ng mga aswang, si Haring Alipugpog. Ngunit ang laban na ito ay hindi madali. Nang magsimula silang magsama-sama upang ilunsad ang huling atake, isang malaking anino ang bumangon mula sa kabubatan. Si Haring Alipugpog ay nagpakita sa kanilang harapan, isang nilalang na may katawan ng isang dambuhalang aswang at mata na naglalaman ng mga apoy mula sa impyerno. Sa kabila ng takot, nagpatuloy ang mga kabataan. Ang kanilang mga sandata ay nagbigay ng huling liwanag, at ang kanilang mga orasyon ay umabot sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Sa isang matinding sigaw, ang mga kabataan ay nagtagumpay laban kay Haring Alipugpog at ang mga alagad nito. Matapos ang matinding laban sa mga aswang, isang tahimik na umaga ang sumik sa baryo. Ang mga kabataan, na nagsilbing tagapagtanggol ng kanilang komunidad, ay nagtagumpay. Ngunit hindi ito ang wakas ng kanilang laban. Ang pagkatalo ni Haring Alipugpog at ng kanyang mga alagad ay nagbigay ng pansamantalang katahimikan, ngunit alam ng bawat isa na ang kanilang tagumpay ay hindi buo kung walang pagpapahalaga sa pagkakaisa at sa kalikasan. Habang nagdiriwang ang buong baryo, ang mga kabataan, kasama si Mang Teban, ay nagsimulang magbalik tanaw sa mga nangyaring kaganapan. Ang bawat sandali ng kanilang laban ay puno ng hirap, sakripisyo, at pag-asa. Ang mga aral mula sa kalikasan at sa lakas ng pagkakaisa ng komunidad ay nagsilbing gabay sa kanilang tagumpay. Ang mga sandata na ginawa nila, puno ng enerhiya ng kalikasan, ay nagsilbing simbolo ng kanilang tapang at pananampalataya sa isa't isa. Subalit, hindi nila nakalimutan ang mga pagninilay na itinuro ni Mang Teban, ang kalikasan ay isang buhay na nilalang, at ang lakas ng tao ay nakasalalay sa tamang balanse nito. Huwag nating gawing laro ang kalikasan. Kung tayo ay magpapabaya, ang kalikasan ay maghahanap ng paraan upang magbalik ang kanyang mga puwersa. Ang mga kabataan, kasama ang buong baryo, ay nagsimula ng isang bagong proyekto, ang muling pagpapalago ng kanilang kalikasan. Nagtipon sila ng mga puno, nagtanim ng mga halaman, at nagsimulang magbuo ng isang sagradong hardin kung saan ang bawat nilalang mula sa kalikasan ay pwedeng magtipon. Ang bawat puno, bawat bulaklak, at bawat hayop ay naging mahalaga sa kanilang buhay. Sa bawat tanim na itinanim nila, sa bawat ugat na itinaguyod nila, ang bawat isa ay naglalaman ng pagmamahal at malasakit sa kalikasan. Si Mang Teban, bilang isang leader, ay patuloy na nagsanay ng mga kabataan at nagturo ng mga sinaunang kaalaman sa kanila. Hindi lamang sila naging mga tagapagtanggol laban sa mga aswang at kaliwan, kundi naging mga tagapangalaga ng kalikasan at ng kanilang kultura. Ang bawat isa sa kanila ay nagsimulang magsaliksik ng mga kababalaghan sa kalikasan at magturo ng mga sinaunang kasanayan sa paggawa ng mga sandata, kagamitan, at ritual na maaaring gamitin upang mapanatili ang balanse sa kanilang komunidad. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang tagumpay, ang mga kabataan ay natutunan ding maging mapagmatsyag. Alam nilang hindi pa rin nila kayang kontrolin ang lahat ng aspeto ng kalikasan at ang mga nilalang mula sa dilim. Ang lakas ng kalikasan ay may mga limitasyon, at ang mga aswang at iba pang mga nilalang ay patuloy na nagmamasid. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalong naging matatag ang kanilang komunidad. Ang bawat isa sa baryo ay nagsimulang magtulungan, magbahagi ng kanilang mga kaalaman, at magtulungan upang mapanatili ang kanilang mga kaligtasan.
Isang taon matapos ang laban, ang baryo ay naging isang halimbawa ng pagkakaisa at malasakit sa kalikasan. Ang mga kabataan na naging mga tagapagtanggol ng baryo ay nagpatuloy sa kanilang misyon na magsanib puwersa upang panatilihin ang balanse sa kanilang paligid. Ang mga kagamitan na ginawa nila mula sa kalikasan ay nagsilbing proteksyon, at ang kanilang mga orasyon ay nagsilbing gabay sa kanilang mga desisyon. Ang kanilang komunidad ay naging matatag, at ang mga aral ng nakaraan ay nagsilbing pamana na ipinamamana nila sa mga susunod na henerasyon. Si Mang Teban, bagamat may edad na, ay patuloy pa ring naglilingkod bilang tagapagturo at tagapayo sa mga kabataan. Hindi na lamang siya isang panday, kundi isang tagapangalaga ng kalikasan, isang guro ng buhay at ng mga aral ng nakaraan. Pinipili niyang maglakbay sa iba't ibang baryo upang magturo ng mga kasanayan at kaalaman sa kalikasan, upang mas maraming tao ang magising at magtulungan sa pagpapanatili ng balanse. Ngunit bago siya tuluyang magtungo sa kanyang susunod na misyon, nagbigay siya ng isang huling mensahe sa mga kabataan ng baryo: ang inyong tagumpay ay hindi nagtatapos dito. Patuloy na pagyamanin ang kalikasan, pagyamanin ang pagkakaisa, at higit sa lahat, huwag kalimutan ang mga aral na itinuro sa inyo ng nakaraan. Sa bawat hakbang na inyong tatahakin, lagi niyong isaisip na ang kalikasan ay buhay, at kayo ang mga tagapangalaga nito. Habang ang mga kabataan ay patuloy na nagsasagawa ng mga ritual, nagtatanim ng mga halaman, at nagtataguyod ng mas matibay na proteksyon sa kanilang baryo, natutunan nila na ang bawat tagumpay ay may kasamang pagsubok. Ngunit sa bawat pagsubok, ang kanilang lakas ng loob at pagkakaisa ang magdadala sa kanila sa tagumpay. Ang laban nila laban sa mga aswang ay natapos, ngunit ang laban nila para sa kalikasan at sa kanilang komunidad ay magpapatuloy. Sa paglipas ng mga taon, ang baryo na dati ay puno ng takot at kaguluhan, ngayon ay naging isang matatag na komunidad na nagsisilbing halimbawa sa buong bayan. Ang mga kabataan na naging tagapagtanggol laban sa mga aswang at nilalang mula sa dilim ay naging mga leader at tagapangalaga ng kalikasan. Sa kanilang mga kamay, nagsimulang lumago ang isang bagong henerasyon na nagtataguyod ng pagkakaisa, tapang, at malasakit sa kalikasan. Ang mga aral na kanilang natutunan mula kay Mang Teban at sa puno ng kalikasan ay ipinamana nila sa kanilang mga anak at sa susunod pang mga salinlahi. Ngunit tulad ng bawat kwento ng tagumpay, may mga pagsubok na dumarating. Isang araw, isang bagong hamon ang nagpakita sa kanilang landas. Isang kakaibang nilalang mula sa ibang lugar, isang mang-uusig ng mga kasaysayan, ay dumating sa baryo. Ang nilalang na ito, na tinatawag nilang tagapagdala ng bagong daan, ay nagdala ng mensahe mula sa malalayong bayan. Ang inyong pagkakaisa at tapang ay naging kwento ng pag-asa. Ngunit ang tunay na lakas ng komunidad ay nasa inyong kakayahang magpatuloy. Huwag hayaang mamatay ang mga aral ng nakaraan. Ang nilalang na ito, na may hitsura ng isang matandang mang-ukit ng kahoy, ay nagdala ng mga lumang kasulatan na naglalaman ng mga sinaunang kwento ng mga katutubong bayan at ang mga kababalaghan na naganap noong unang panahon. Ang mga kasulatang ito ay puno ng mga kaalaman tungkol sa paggawa ng mga sandata, ritual, at ang tamang pagsasanay upang mapanatili ang balanse sa kalikasan. Itinuturo nito ang mga paraan upang mapalawak pa ang kanilang kaalaman at proteksyon laban sa mga posibleng banta mula sa mga nilalang ng dilim. Si Mang Teban, bagamat matanda na, ay nagsimulang magturo ng mga bagong kasanayan sa mga kabataan. Ang mga kabataan na dating simpleng tagapagtanggol ay naging mga guro at tagapagsanay na rin, ipinagmamalaki nilang ipasa ang kanilang natutunan sa mas batang henerasyon. Ang komunidad ay patuloy na nagsanib puwersa, nagtutulungan sa pagpapalago ng kanilang kalikasan, at pinapalawak ang kanilang kaalaman sa mga sinaunang pamamaraan na nakatulong sa kanilang tagumpay. Ang tagapagdala ng bagong daan ay nagbigay ng isang mahalagang mensahe: ang mga aswang at iba pang mga nilalang mula sa dilim ay hindi nawawala. Ngunit hindi sila ang tunay na kalaban. Ang tunay na kalaban ay ang ating sariling kapabayaan, ang ating pagkalimot sa mga aral ng nakaraan. Kung hindi ninyo pagpapahalagahan ang mga natutunan ninyo at hindi ipagpapatuloy ang mga ritual ng inyong mga ninuno, darating ang panahon na muling magbabalik ang dilim. Nais ni Mang Teban na ipagpatuloy ang pag-aaral ng mga kabataan at mga tagapangalaga ng kalikasan. Sa ilalim ng kanyang gabay, nagsimula silang magtayo ng isang paaralan na magtuturo ng mga sinaunang kaalaman,
hindi lamang sa mga kabataan, kundi pati na rin sa mga matatanda. Ang paaralang ito ay hindi lamang para sa mga tagapagtanggol, kundi para sa lahat ng miyembro ng komunidad. Itinuturo dito ang mga ritual, ang tamang pamamaraan ng pangangalaga sa kalikasan, at ang pag-aalaga sa kanilang mga relasyon sa mga nilalang ng kagubatan at kalikasan. Sa bawat taon na lumilipas, ang baryo ay patuloy na lumalago. Hindi lamang nila pinangalagaan ang kanilang kalikasan, kundi naging isang modelo rin sila ng pagiging bukas sa ibang komunidad. Ang kanilang mga kasaysayan at mga aral ay kumalat sa mga karatig baryo, at mga mangukit ng kahoy at panday mula sa iba't ibang bahagi ng bayan ay nagsimulang dumalaw upang makinig sa kanilang mga kwento. Ngunit ang pinakamatamis na tagumpay ay ang pagbabalik ng tunay na diwa ng kanilang komunidad, ang pagmamahal sa kalikasan at ang malasakit sa isa't isa. Ang mga kabataan, na naging mga tagapangalaga ng kalikasan at tagapagtanggol laban sa dilim, ay muling nagtipon sa ilalim ng sagradong puno ng mangga. Dito nila ipinagdiwang ang mga tagumpay at ang pag-asa ng kanilang komunidad na magpatuloy at magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Ang laban ay hindi natapos, wika ni Mang Teban, ito ay patuloy na nagpapatuloy sa bawat hakbang na inyong tatahakin. Maging ang buhay natin ay isang patuloy na laban, at ang tunay na tagumpay ay makikita sa ating pagkakaisa at pagmamahal sa kalikasan. At sa mga salitang iyon, ang mga kabataan, kasama ang buong baryo, ay nagsimulang magdasal at magpasalamat sa kalikasan. Hindi na lamang sila mga tagapagtanggol ng kanilang baryo, sila rin ay mga guro, mga mangukit ng kahoy, mga panday ng buhay, at mga tagapangalaga ng kalikasan. Sa kanilang mga kamay, ang kinabukasan ng kanilang komunidad ay puno ng pag-asa, at ang kanilang tagumpay ay magiging aral na ipapamana sa mga susunod pang henerasyon.